Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. Kabanata 2731. Sa sumunod na segundo, ang nakasisindak na enerhiya ay sinipsip ang katawan ni Lu Dongbin. At nawala ang tao sa paningin. Ang lalaki ay natrap sa illusion virtual world in the universe. Calabash. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Alan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas at nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti bago. Siya tumawa, wala nang pakiramdam ng sakit ng puso o awa sa lahat sa kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, Saint Master, ikaw ay hindi ako masisisi. Ikaw ay mananatili sa ilusyon virtual na mundo at iwanan ang banal na sekta ng santo sa akin. Pagkatapos, lumakad si Alan at pumili ng banal na Saint Sect Saint Master token sa lupa. Tapos, lumingon siya sa paligid at nagmarcha palabas ng sikreto sa silid. Pagdating niya sa labas, nag-utos si Alan sa isang disipulo upang tipunin ang lahat sa pangunahing bulwagan. Nang makapasok na sila sa main hall at nakita kung ano ang nasa harapan nila, si Diana, Jet, at ang natitira ay natigilan, nakita nila si Alan sa Saint Master's robe habang nakaupo siya sa trono, ang kanyang mukha ay napuno ng kayabangan. Alan. Si Diana ang unang naglabas sa kanya ng saloobin at sinigawan si Alan. Anong ginagawa mo? How dare you para umupo sa upuan ni Saint Master? Panipi. Naguluhan siya noong si Alan ay inudyukan ang lahat na umatake kay Daryl. Kaya, galit na. Galit ulit siya nang makita siya sa upuan ng Saint Master. Sumagot din ang lahat bilang pagsang-ayon din, Alan, bumaba ka ng mabilis. Baliw. 2. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alan nang marinig niya ang pagsaway ng lahat. Tumingin siya sa paligid at sinabi ng mahinahon, ako na pumunta sa sikretong silid sa kanya bago ibahagi ng ilan ang balita sa akin. Maraming bago ang Saint Master na interpretasyon sa paglinang sa pagkahiwalay kamakailan. Umalis na siya para sa Illusion Virtual World, at sa gayon niya iniabot sa akin ang banal na sekta ng santo. Sa ibang salita, ako na ngayon ang banal na santo ng sekta ng Sect Master. Kudlit. Mukha talagang seryoso si Alan sa sinabi niya. Wow. Natulala ang lahat sa main hall nang marinig nila ang mga salitang iyon. Ang bawat isa ay akala nila mali ang narinig, masyadong nakakabigla iyon. Naglakad si Jet na may magkasalungat na emosyon habang sinabi niya, sinabi mong iniabot ni Santo Master ang banal na santo sekta sa iyo. Mayroon ka bang katibayan? Alam ng lahat na mayroon si Lu Dongbin na nais tuklasin ang illusion virtual mundo, gayunpaman, ang tao ay mayroon din na nag-aalanggan tungkol sa desisyon na iyon. Pagkatapos, narinig nilang umalis na siya para sa illusion virtual world nang biglaan marami ding iba pang may talento sa mga disipulo sa banal na sekta ng santo, si Alan ay hindi isang angkop na kandidato bilang kahaliliwaw. Ang iba naman ay tumingin kay Alan na may pag-aalangan. Si Alan ay hindi gulat na gulat. Ngumiti siya at kinuha ang token ng Saint Master. Narito na ang token, iniabot ito ni Saint Master sa akin ng personal. Ano ang ibang pag-aalinlangan na meron ka? Wala nang ibang pag-aalinlangan si Jet nang makita niya ang token ng Saint Master. Humakbang siya paakyat at lumuhad sa harapan ni Alan. Pagbati, Saint Master. Naisip ni Jet na imposible ito para kay Alan na nakawin ang token na iyon dahil kapangyarihan ni Dongbin ay lampas sa isang tao. Gayunpaman, hindi alam ni Jet na si Alan ay gumamit ng kasuklam-suklam na mga paraan upang patayin ang Lu Dongbin's Bagua 9 Palace Lamps at natrap si Lu Dongbin sa ilusyon na mundo ng virtual. Ang token ng Saint Master Ray bumagsak sa sahig habang sila ay naglalaban, at kinuha ito ni Alan. Pagbati, Saint Master. Sa sandaling iyon, ang iba pa, kasama na si Diana, lumuhad ng unti-unti.
O sige, lahat ay bumangon. Tinaas ni Alan ang kanyang kamay nang kasiya siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Diana na may kasamaan Kabanata 2732. Diana. Sa wakas, malamig na sinabi ni Alan, aminin mong mali ka ngayon. Nang sinabi niya iyon, hindi tumigil si Alan sa pagtingin Diana, ito ay isang kakaibang hitsura. Si Diana ay bantog sa banal na santo sekta bilang matinding diyosa. Lahat ng lalaki ay mahuhulog para sa kanya. Gayunpaman, mayroon siyang parehong katayuan bilang si Diana. Noong siya ay ang Ryuko Altars Altar Master. Dagdag pa, nagkaroon sila ng pagtatalo sa pagitan nila, kaya hindi si Alan nag-isip ng sobra tungkol dito. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay, nagkaroon siya ng pagkakataong maging Saint Master of the Holy Sekta ng Santo. Kung nais niyang lupigin siya kakailanganin niyang ipakita ang kanyang awtoridad sa kanya muna. Wow! Lahat ng tao sa hall ay tumingin kay Diana. Nanginginig ang katawan ni Diana, ang titig ni Alan ay pinaramdam sa kanya na hindi komportable, ngunit siya ay kinalma ang sarili at nagsalita ng marahan. Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Saint Master, pakiusap linawin mo. Sakin. Kinontrol ni Diana ang sama ng loob sa kanyang puso, ang lalaki ay kaaway niya dahil sa kanilang pagtatalo sa Ryuko Altar, hindi niya mapigilan ang sarili. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, si Alan ay nagkaroon ng pagkakataon maging santo Master, kaya siya ay makontrol ang sarili kahit na siya ay hindi masaya sa kanya bang. Hinampos ni Alan ang kamao sa lamesa nang marinig ang sagot nito. Ungol niya, hindi mo maintindihan Diana, gaano kakatapang na manggahas na tumugon sa ganoong paraan. Si Daryl dinukot si Lady Chang'er, at ikaw ay master ni Daryl. Huwag kang maglakas loob sabihin na ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa iyo. Tumingin sa paligid niya si Alan at nagpatuloy upang magsalita, nang si Saint Master ay umaatake sa kasabwat ni Daryl, ikaw ay sinusubukan pa ring pigilan siya. Ano ang balak mo? Mabuti ang iyong ulat malinaw ang lahat. Nakasangkot ka ba sa plano ni Daryl sa pagdukot kay Chang'er? Si Alan ay mukhang kasuklam-suklam na masaya noong tinanong niya si Diana. Walang ibang nakakaalam na ang nasugatan ni Lu Dongbin ay si Daryl. Wow! Agad lahat sa main hall ay tinalakay yan. Hindi pwede yon. Altar Master si Olsen ay kasangkot sa bagay na ito dinukot ni Daryl si Lady Chang'er. Panipi. Posible, ang Altar Master Olsen ay master ni Daryl. Panipi. Tama iyan. Ang lahat ay tumingin kay Diana kasama ang hinala. Kinagat ni Diana ang kanyang mga labi, nanginginig ang kanyang katawan. Si Alan ay isang kasuklam-suklam na tao, halata naman na naghihiganti siya sa akin. Ganyan. Ang masamang tao, hindi ko alam kung bakit ibibigay ng master ang banal na sekta ng santo sa kanya. Kinontrol ni Diana ang galit niya habang siya ay ipinagtanggol ang sarili. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin, maliban sa ang taong nasugatan ni Saint Master ay ang totoong Daryl. Ang dumukot kay Chang'er ay malinaw na impostor, manahimik ka nga. Nagdilim ang mukha ni Alan nang kumalabog siya, mabigat ang kamao niya sa lamesa. Tumayo siya, agad ay tinuro si Diana. Tuldok, sinusubukan mo paalisin ang pangalan ni Daryl mula sa krimen. Sinasabi mo ba na ang pagdukot ay hindi nauugnay kay Daryl? Ang pagdukot na Daryl kay Lady Chang'er ay kumalat sa buong banal na santo sekta, sinasabi mo ba na lahat ay bulag? Maraming tao ang tumanggo bilang pagsang-ayon. Nag-aalala si Diana, bakit hindi sila maniwala ka sa akin? Diana. Huminga ng malalim si Alan at sinabi Jing malamig, itigil ang pagiging matigas ang ulo, ikaw. Maaari pa ring aminin ang iyong mga maling gawain ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Patayin si Daryl. Pagkatapos, gagawin ko ay patatawarin ko ang mga maling gawain mo. Panipi. Si Sandhurst ay si Daryl, at alam ito ni Alan ng higit kaysa sa iba, hindi talaga ginusto ni Alan na patayin si Daryl, kumilos lang siya sa ganoong paraan bilang
Isang palabas para sa lahat ano? Ano? Nanginginig ang puso ni Diana, meron ng pag-aatubili sa kanyang napakarilag na mukha, sinabi niya kay Alan, hindi pa natin alam ang kahit ano tungkol sa pagdukot kay Lady Chang. Paano mo masasabi na ito ay may kaugnayan kay Daryl? Kabanata 2733. Alam kong pinahiya ka ni Daryl ng kaunti ng mga oras noong una siyang sumali sa santo. Sekta ng santo. Kaya, itinago mo ang paghihiganti na iyon maiyong puso, at nais mong mapupuksa siya. Kung ang bagay na ito ay nauugnay kay Daryl, kung gayon siguradong hindi ko siya bibitawan. Pero Connie hindi pa napagsisiyasat ang totoo, gayon pa man nais mong gumawa ako ng aksyon. Hindi ko magagawa yon. Mukha namang malamig ang mukha ni Diana sa sinabi niyang, ako ay nahihiya na magkaroon ng isang tulad mo bilang banal na Saint Sect Saint Master. Sinadya niyang bigyang diin ang huling kaunting salita. Ayaw ni Diana ng gulo pa sa pagitan nila ni Alan, ngunit hindi niya kailanman naisip iyon na hihilingin sa kanya ni Alan na patayin si Daryl. Kaya hindi niya ito matanggap lahat. Wow! Ang buong pangunahing bulwagan ay kumpleto ay tahimik. Lahat na patingin kay Diana. Ano ang sinabi niya? Kinuha lang ni Alan sa tungkulin bilang Saint Master, at sinabi niya na iyon ay isang kahihiyan kay Holy Saint Sect. Ang mga salita ng Saint Master ay ang regulasyon ng sekta. Ang sinabi ni Diana ay tulad ng isang pagkakanulo sa kanyang superior. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alan paano niya mapanatili ang kanyang dignidad nang pag-alitan siya ni Diana sa harap ng maraming tao. Ang kalagayan sa pangunahing bulwagan ay nakalulungkot sa oras. Buntong hininga. Ang mukha ni Alan ay lumiwanag na may ngiti habang siya tumango at sinabi, mabuti, ayos lang. Gawin ko, wag mo akong sisihin dahil ikaw ang matigas. Ang ulo at igiit ang pagtakip para kay Daryl. Ibaba mo siya, panipi. Galit na galit ang mukha ni Alan nang sabihin niya ito, ngunit ang kanyang puso ay labis na natuwa. Pinilit niya si Diana na patayin si Daryl, magkakaroon siya ng isang lehitimong dahilan upang makulong siyan. Ang natatanging pagkabilanggo sa kanya ay magagawa niya tamasahin ang kahinahunan ng kanyang kagandahan, si Jet at ang natitirang mga tao sa main hall lahat nagkatinginan. Whoosh! Pagkatapos, pinapagana ng lahat ang kanilang panloob na lakas at pinalibutan si Diana. Ang mga taong iyon ay handa na gumawa ng aksyon laban kay Diana, ngunit kaya nila hindi nila kayang hindi pansinin ang pagpapahiya niya sa bagong Santo Master. Ikaw. Nanginginig ang katawan ni Diana nang makita iyon, at nag-alala siya at nagalit. Kahit na si Diana ay labis na makapangyarihan, walang paraan upang siya ay ipagtanggol ang sarili laban sa maraming tao, at mabilis siyang nabilanggo, alisin mo siya at ikulong. Sabi Alan at winagaway ang kamay niya. Ang ilang mga disipulo ay humahawak kay Diana sa kanilang pag-alisa pangunahing bulwagan. Guro. Pagkaalis lang nila, isang manipis na katawan ang naglakad. Pasulong, ito ay si Tina Zeg, tuwang-tuwa si Tina sa kanyang Panginoon ay naitaas sa Saint Master. Sinabi niya, kasabwat ni Daryl, ang tao na nagngangalang Sandhurst, ay nagpapagaling pa rin sa likod na silid, Master. Ano ang gagawin sa kanya? Panipi. Ngumiti si Alan habang nakatingin kay Tina. Pinagtanungan siya ng may lakas. The best. Ang pagpipilian ay upang subaybayan si Daryl, may iiwan ako sayo. Panipi. Opo, Master. Tumanggaw si Tina kaagad. Pagkatapos, tinaas ni Alan ang kanyang kamay. Sige. Ang lahat ay maaaring umalis. Tina. Manatili ka. Pagkasabi niya nun, nagningning ang mga mata ni Alan na may komplikasyon. Si Jet at ang iba ay yumuko at pagkatapos ay iniwan ang pangunahing bulwagan. Tina. Pagkatapos, kinaway ni Alan ang kanyang mga kamay kay Tina. Naglakad si Tina at nagtanong ng matrespeto, Guro, ang ibig kong sabihin, Santo Master. Ano ang order mo? Sa akin.
Panipi. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Alan, isang masamang ngiti lumitaw sa mukha niya. Hindi na kailangan magtanong kay Sandhurst, patayin mo lang siya. Kabanata 2734. Bakit? Nang marinig niya iyon, si Tina ay nagulat. Nag-aalangan din siya. Master, halata naman na ang lalaki ay may nalalaman ang tungkol sa maraming bagay. Bakit? Hindi ba natin siya tatanungin? Silong alagad. Ngumiti ng mahina si Alan bago siya magsalita ng seryoso. Si Sandhurst ay si Daryl, ang dumukot kay Lady Chang'er ay isang imposter. Panipi. Nagkaroon ng iba pa sa pangunahing bulwagan kanina, at hindi sasabihin ni Alan sa lahat ng nawala. Wala siyang iba pang mga alalahanin. Walang pakialam si Alan na gagawin ito ni Tina ipagkanulo siya. Si Tina ay naging alagad ni Alan nang siya ay 10 taong gulang, at ang kanilang relasyon ay mas katulad ng ama at anak kaysa master at alagad. Ano? Nanginginig ang katawan ni Tina, ang kanyang mga mata ay bukas na bukas habang titig na titig siya kay Alan. Hindi siya makapagsalita. Sandhurst ay si Daryl. Makalipas ang ilang segundo, nabawi ni Tina ang saloobin. Huminga siya ng malalim at tumango habang sinabi kay Alan, "Ako ay wag mo nang intindihin, guro. Tatanggalin ko na si Daryl, hindi ako makakakuha ng pagkakataon maghasik ng galit. Hindi ko ito palalampasan pagkakataon na gawin ito." Samantala, sa gubat ilang daang kilometro ang layo mula sa hilagang kanluran ng Holy Saint Sect, dinukot ni Harold si Chang'er at lumipad ng ilang oras. Dahil sa pagkahapo, bumaba sila papunta sa lupa para sa isang maikling pahinga. "Ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao," sigaw ni Chang'er nang nakarating sila sa kakahuyan. "Bitawan mo ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan." Ang puso ni Chang'er ay napuno ng galit. Ako ang pinakamabait na Lady Chang'er, at sino mang makakakita sa akin sa Siam igagalang ako ng mainland. Itong tao, sa kabilang banda, ay naglakas loob na ginaya si Daryl. Upang makuha ako, iyon ay masyadong kasuklam-suklam. Thirst. Hindi nag-alala si Harold nang humarap ito sa galit ni Chang'er. Instead, ngumiti siya at tinitigan siya ng asar. "Ginang Chang'er, sobrang init ng ulo mo, huwag kang mag-alala, ako lang ang may pananagutan. Wala akong gagawin sa'yo Lady Chang'er, pasensya ka lang." Napagmasdan niya si Chang'er sa malapit na distansya, ang mata niya ay tumingin ng diretso sa unahan. Maganda, napakaganda. Halos hindi mapigilan ni Harold ang kanyang sarili, gano't nagawa pa rin niya itong gawin. Si Zhang Ju ay iniutos sa kanya na wag sasaktan si Chang'er. Kailangan niyang maging responsable para sa kanyang mga gawain, at hindi dapat samantalahin iyon. Gayunpaman, nagalit si Chang'er at mas malakas ang sigaw. Walang pagpipilian si Harold, kundi itaas ang kamao at hinampes hanggang sa siya ay hinimatay. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw ng mabilis sa kalangitan sa gabi sa hindi kalayuan. At lumitaw sa harap ni Harold sa isang kisap mata. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na balabal at may isang nakakapangilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay si Zhang Ju. "Guro." Si Harold ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Siya lumuhad at yumoko papunta sa lalaki. "Ako ay hindi ka binaygo, nakuha ko na si Lady Chang'er." Panipi. Tama. Zhang Ju sabi habang tumango bilang pagsang-ayon. Siya ay tuwang-tuwa habang nakatingin kay Chang'er, na wala pa ring malay. Tumawa siya sa loob. Si Chang'er ay nasa kamay ko ngayon. Maya-maya lang, ang buong mundo ay magiging akin, guro. Sa puntong iyon, tumayo si Harold at tinanong, "Ano ang susunod na dapat nating gawin?" Si Zhang Ju ay nanatiling tahimik at tumingin sa paligid bago niya sinabi, "Maghanap ng liblib na lugar. Gusto kong gampanan ang diskarte sa pagkuha ng kaluluwa. Harold, dapat mong panatilihin ang isang ligtas na distansya sa
Pagitan natin tandaan, huwag hayaan ang sinumang makakuha ng sobrang lapit, okay? Panipi. Dinala ni Zhang Ju si Chang'er at tumungo ng mas malalim sa kakahuyan. Sumunod si Harold sa likuran makalipas ang ilang minuto, pumili si Zhang Ju ng isang magandang lugar at naupo kasama ang kanyang mga paa at tumawid, at nagsimulang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa tuktok ng ulo ni Chang'er at nagsimula na gampanan ang soul extraction technique. Si Zhang Ju ang gumawa ng diskarte sa pagkuha kaluluwa. Kapag nakumpleto na ng matagumpay, ang nakatarget na individual ay susundin ang kanyang mga utos nang wala ng tanong. Ang pamamaraan na iyon ay matagumpay lamang pagkatapos ng libu-libong taon ng masusing pananaliksik. Siya ay hindi kailanman sinubukan ito dati. Mahalagang maunawaan na ang nakatarget na tao ay hindi dapat makipaglaban at kapag ang soul extraction ay bumalik ang pamamaraan ay naaktibo. Si Chang'er ay wala pa ring kamalayan, kaya't inilaan ng Diyos ang perpektong oportunidad na iyon. Kabanata 2735. Sinunod ni Harold ang utos ni Zhang Ju, at siya ay nasa mataas na alerto habang siya ay nagbabantay sa buong lugar. Lumipas ang mga minuto at segundo. Buntong hininga. Ang pamamaraan ng soul extraction ay nakumpleto nang bawiin ni Zhang Ju ang kanyang panloob na lakas at tinanggal ang kanyang palad mula sa itaas ng ulo ni Chang'er. Nagsimula nang makabawi si Chang'er sa kamalayan ng sabay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi na maliwanag na tulad ng dati, guro. Dama po ang mga mata ni Chang'er kay Zhang Ju, yumuko siya at binati siya ng may respeto. Nasa iyo ang serbisyo ko, guro. Panipi. Nang sinabi niya iyon, si Chang'er, si Zhang Ju ay naging mas mayabang, si Chang'er ay naging lubos na masunurin. Si Zhang Ju ay natawa sa loob. Tuwang-tuwa si Zhang Ju nang makita ito ay isang tagumpay. Akala ko baka maging isyu sakin dahil ito ay unang pagkakataon gamit ang soul extraction diskarte, ngunit naging maayos ito, kudlit. Si Harold ay hindi kapani-paniwalang nabigla din. Ginawa niyang tugunan sa kanya si Chang. Bilang master, hindi talaga ito makapaniwala. Samantala, sa silid ni Diana sa Holy Saint Sect Mountain, nagkamalay si Daryl matapos ang hindi kilalang oras. Huminga ng malalim si Daryl nang binuksan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang ang kabuuan niya ay masakit ang katawan at nasasaktan. Si Ludongbin ay tunay na sumisindak, buti na lang marami akong panloob lakas, o namatay sana ako dito. Tumingin sa paligid si Daryl at agad na natigilan habang siya ay nagmumumok. Napansin niyang nasa isang silid siya kasama ang isang kaaya-aya na amoy sa hangin. Ang dekorasyon ng buong silid ay simple, ngunit ang bawat sulok ay lumabasan ang matikas na aura. Iyon. Natigilan si Daryl, ngunit naisip niya ang isang bagay sa lalong madaling panahon. Naririnig ko ng maigsi ang sigaw ni Diana pagkatapos kong mawalan ng malay. Dapat nasa loob na ako ng kanyang silid, sa hitsura ng mga bagay. Mainit ang pakiramdam ni Daryl nang maisip niya. Si Diana, bukod sa senior sister niya na si Donna, si Diana lang ang ibang tao sa Holy Saint Sect na nagmamalasakit sa kanya. Walang oras si Daryl upang pag-isipan ito sa naupo. Siya gamit ang kanyang mga paa tumawid at sinimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Dapat ligtas ako sa silid ni Diana. Sino man ang maglakas loob na pumasok sa kanyang silid. Alam na siya ang Celestial Wood Outarm Master. Kudlit. Mabilis na pumasok si Daryl sa paglilinang plano niyang pumunta sa impostor pagkatapos sa sandaling ang kanyang pinsala ay gumaling. Nasa libingan ng panag-anib si Chang'er Kung. Ang taong iyon ay kay Zhang Ju na taga-Sunod Creek. Binilisan ni Daryl ang kanyang paglilinang nang ang pintuan ay itinulak bukas sa isang puwang. Pagkatapos, mabilis na bumagsak ang payat na figure ng katawan. Si Tina pala yun. Natanggap niya ang utos ni Alan na pumatay kay Daryl. Sumugod siya nang natuklasan na natutulog si Daryl sa kwarto ni Diana. Gising na si Daryl. Kudlit.
Si Daryl ay nakaupo na naka-cross-leg sa silid habang siya ay nagtrabaho sa pagpapagaling ng kanyang pinsala nang makita siya. Si Tina ay natigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa mali siya nang maisip niya kung paano pinahiya siya ni Daryl at kung paano pinilit siya upang humingi ng tawad kay Donna. Galit, kahihiyan, at puot ay sumabog katawan ni Tina. Si Daryl ay nagdusa ng matinding pinsala. At siya ay nasa pinakakritikal na yugto ng kanyang paggaling. Nasabi iyon ni Tina si Daryl. Ang pinakamahina sa oras, bang. Walang pag-aatubili na kumilos Tina siya gaanong itinuro ang dulo ng kanyang mga pasa. Lupa at lumundag, at sa parehong oras, sumabog ang kanyang panloob na lakas at tinipon ang kapangyarihan sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos, sinuntok niya si Daryl bumalik ka. Naririnig ni Daryl ang ilang mga paggalaw. Ngunit ipinapalagay niyang naroon si Diana wala siyang ideya na siya ay nasa panganib. Kabanata 2736 bang. Ang suntok na iyon ay damapo ng husto likod ni Daryl, na nagre-resulta sa isang malakas na putok. Lumipad pa atras ang katawan ni Daryl mula sa panginginig ng boses at biglang lumapag sa sulok ng pader sa eksaktong iyon sinuka niya ang sariwang dugo. Masyadong limitado ang kapangyarihan ni Tina na siya hindi man lang masaktan si Daryl. Gayunpaman, kumuha siya ng isang spiritual pill mula kay Zhangju, kaya't tumaas ang kanyang lakas and makabuluhan, at si Daryl ay walang laban sa kanya. Nararamdaman ni Daryl na kumukulo ang dugo niya habang siya ay lumapag sa lupa. Siya ay nasaktan labis na sakit na halos mawalan siya ng buhay. Ang kanyang paggaling sa nakaraang kalahating oras tuluyan ng ayang nais ni Daryl na makatayo siya, ngunit iyon ay masyadong malakas ang suntok. Ang kanyang buong mahina ang katawan sa oras na iyon, at siya ay hindi maaaring gumamit ng anumang panloob na enerhiya. Ikaw. Ang tingin ni Daryl ay nakakandado kay Tina sa sandaling iyon, laking gulat niya at nagulat. Paano ito magiging kanya? Kudlit. Halos napagaling ko ang katawan ko sa pinsala, ngunit ang babaeng iyon ay inambus ako. Namula ang mata ni Daryl sa naisip, at halos magsuka siya ng dugo. Sumubsob ang puso ni Tina nang maramdaman niya galit na galit si Daryl, ngunit mabilis siyang kumalma pababa at malamig na sinabi, "So, what do you think? Hindi mo ba inaasahan iyon, hindi ba, panipi?" Lumapit si Tina kay Daryl habang siya nagsalitay Daryl, ikaw ay isang haltak. Gumamit ka ng pekeng pangalan upang dumating sa Holy Saint Sect at pinamamahalaang namlokohin lahat. Ngunit tingnan mo, lumapag ka pa rin sa aking mga kamay, di ba, panipi? Binigyan siya ni Daryl ng isang malamig na titig at hindi sabihin mo kahit ano, sabihin mo sa akin, paano mo nais na mamatay. Si Tina ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, siya ay napakarilag mukha ang ipinapakita ng isang pakiramdam ng kalupitan at galit. Si Tina ay unti-unting lumakad pasulong at nagsalita, isang pagpatay na aura ang sumaklaw sa kanyang buong katawan. May plano si Tina, at hindi siya pumayag na ganun lang yun kadali nilayon niya na pahirapan siya hanggang sa gugustuhin niyang mamatay, iyon ang magpapaginhawa sa kanyang puso. Buntong hininga. Ang labi ni Daryl ay common thought ng ay ngiti habang mahinang sinabi, Tina, paano kang nan? Dito ang altar master ng Celestial Wood Altar ay nagpapahinga. Pumasok ka at nais mong patayin ako, hindi ka ba nag-aalala na ikaw patalsikan mula sa sekta kung may makakita man sa iyo mamaya lumabas. Natawa si Tina nang marinig iyon. Gawin mo hindi ako mag-abala sa pagtakot sa akin kay Diana, hindi mo pa naririnig di ba si Diana ay nabilanggo, at ang aking Panginoon ay hinirang bilang banal na santo saint ng sekta. Walang sino mang makakapagligtas sa iyo, naunawaan. Nagliwanag ang mukha ni Tina nang matapos niya ang pangungusap. Nanginginig ang puso ni Daryl, akala niya ay may maling narinig. Si Diana ay nabilanggo, at si Alan ay naging Santo Master. Ano ang nangyayari? Natalo ako ng mas kaunti kaysa sa 3 oras, ngunit ano ang mayroon ano ang nangyari sa Holy Saint Sect? Naguluhan si Daryl,
at mas lalo siyang napaisip dito, mas lalo siyang naguluhan. Siya ay nagkaroon ng isang hindi mapalagay pakiramdam sa dibdib niya. Sampal. Mabilis na lumakad si Tina at itinaas bigla ang banayad niyang kamay. Sinampal niya si Daryl. Sa buong mukha sa hindi maliwanag dahilan. Ang katawan ni Daryl ay hindi kapani-pani, walang mahina, walang paraan na maiiwasan niya. Ito, namamaga ang mukha ni Daryl nang lumapag ang sampal na matatag at mariin sa kanyang mukha. Humingi ka sa akin kung nais mong mamatay ng mabilis, malamig na sabi ni Tina. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga ngipin, siya ay galit na galit *T. Ang aking mga pinsala mula kay Lu Dongbin ay hindi gumaling, at ngayon si Tina inambus ako. Hindi ko magagamit ang alinman sa aking panloob na enerhiya. Nakulong si Diana, at si Donna mag-isa ako dito na walang backup. Anong gagawin ko? Pinag-isipan ito ni Daryl habang nakatingin kay Tina and mahinahon si Tina ay hindi lamang nagkaroon ng nakamamanghang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay pantay na nakakaakit. Ganyan-an. Kaibig-ibig na ginang, ngunit paalalahanan niya ang isa sa isang makamandag na ahas. Mukha namang lumihis ang mga mata ni Tina nang nakita si Daryl na nakatitig sa kanya. Sampal. Kabanata 2737 edited by Hater Smiley Face, typo errors ahead. Kumilos muli si Tina sa susunod na segundo, nang walang babala. Nakakuha ulit si Daryl ng isang matigas na sampal mula sa kanya. Panipi. Ang lakas ng loob mong tumingin sa akin ng ganyan. Sa tingin ko hindi ka takot sa kamatayan. Malamig na sinabi ni Tina. Habang nagsasalita siya, sinimulang hanapan ni Tina ang buong katawan ni Daryl. Hindi nagtagal na tuklasan niya ang Heavenly Halberd. Pinagpatuloy ni Daryl ang Heavenly Halberd, ang kanyang katawan kapag hindi ginagamit dahil ang laki nito ay hindi malaki o maliit. Tuwang-tuwa si Tina nang makakuha siya ng mga herb hand sa Heavenly Halberd, ang engranding sandata na ito, ang aking kapangyarihan ay magtaas ngunit, nagkaroon ng ideya si Tina, at siya napunta ang paningin kay Daryl. Tuldok, sinabi niya, Daryl, kailangan mo lamang sagutin ang isang katanungan mula sa akin, at hahayaan kitang mamatay sa isang madaling kamatayan. Panipi. Mukha namang komplikado ang mga mata ni Tina nang sinabi niya iyon. Mayroong isang alamat na nagtataglay si Lubo ng isang partikular na malakas na pamamaraan. Kapag pinagsama sa Heavenly Halberd, nagkaroon ito ng potensyal na magpalabas ng hindi kapanipaniwala na kapangyarihan na magtaka sa kapwa ang langit at ang lupa. Iyon ang paraan kung paano malupig ni Lubo ang mundo at hindi matalo sa mga panahong iyon. Natutunan ni Daryl ang diskarteng iyon pagkatapos niyang makuha ang Heavenly Halberd, buntong hininga. Nang marinig iyon ni Daryl, huminga siya ng malalim at tinanong, ano ang tanong? Huminahon na si Daryl sa puntong iyon. Patuloy na gamulong ang mga mata ni Tina, at napagtanto niyang dapat may gusto siya sa kanya. Ano man ito, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon kung hindi siya pansamantalang kumilos. Malamig na tumawa si Tina habang umupo sa tabi siya sa upuan. Hinimas ng kanyang kamay ang Heavenly Halberd. Panipi. Si Lubo ay nagtataglay ng isang hanay ng mga diskarteng kilala bilang Blood Battle 8. Direksyon. Nang matuklasan ang kanyang sinaunang libingan, kumalat ang mga alingawngaw. Sa pamayanan na ikaw ko'y ninakaw ang banal na kasulatan. Sabihin mo sa akin ang mga formula ngayon. Panipi. Tahimik na pinagalitan siya ni Daryl. Si Tina sobrang sakam, kahit na sa Heavenly Halberd. Hindi pa rin siya nasiyahan. At nais niya ang pamamaraan ng Blood Battle 8 direksyon. Kudlit. Ngumiti si Daryl at tinignan ang mga mata ni Tina nang mapagtanto niya iyon. Ikaw ay naghahanap para sa Blood Battle 8 direksyon. Okay, ibibigay ko sa iyo, ngunit may kondisyon. Kumunot ang mukha ni Daryl nang sinabi niya iyon. Fine, ano ang kondisyon? Naglakad palapit si Tina at nagtanong kaagad.
Ngumiti ng mahina si Daryl. Simple lang. Lumuhad ka at yumoko sa akin bilang iyong Panginoon. Ang Tina na ito ay malupit at sakam, dapat kong turuan siya ng isang aralin. Ano? Nanginginig ang katawan ni Tina, at galit siya. Humihingi ng kamatayan. Sinampal niya ulit si Daryl. Si Daryl na ito ay talagang hindi takot sa kamatayan. Malapit na siyang mamatay. Ngunit siya pa rin ay gustong samantalahin ako. Sampal. Isang malinaw na kristal na tunog ang narinig ng dumampi sa mukha ni Daryl ang sampal. Ang katawan ni Daryl ay nahulog paatras, at sariwang dugo ang nakita sa kanto ng kanyang bibig. Ngumiti si Daryl, sa kabila ng kanyang sakit. Tina, makatuwiran upang matuto ng isang pamamaraan mula sa iyong Panginoon. Pagkatapos ng lahat, malapit na akong mamatay. Kailangan mo lamang akong kilalanin bilang iyong Panginoon upang makuha ang diskarte sa Blood Battle 8 Direction. Wala kang mawawala. Kung hindi man, subukan natin ang ibang kondisyon, dalhin mo ako kay Diana, at gagawin ko na bigyan ka ng formula. Napagtanto ni Daryl na hindi siya papatayin ni Tina sa kasalukuyan dahil gusto niya ang formula ng Blood Battle 8 Direction. Dapat niyang sakupin ang pagkakataon na bumili ng mas maraming oras. Mainam kung may hatid niya siya kay Diana. Buntong hininga. Galit na galit si Tina nang malaman niya iyon. Panipi. Daryl, sa palagay ko hindi ka natatakot mamatay. Kinagat niya ang labi. Tinaas niya ang kamay at akmang hahampasin si Daryl sa dibdib. Gayunpaman, nais lamang ni Tina na takutin si Daryl. Gusto niya ng Blood Battle 8 diskarte sa direksyon na desperado, paano niya magagawa ang buhay ni Daryl? Nais niyang kumilos. Nanginginig ang puso ni Daryl, ngunit siya pa rin nagkunwaring walang takot sa kamatayan at pumikit. Wow! Bigla namang napatigil si Tina nang malapit ng dumapo sa kanyang dibdib ang suntok. Kinuyam niya ang mga kamao at bulalas. Okay, ihahatid na kita kay Diana. Gayunpaman, tandaan na kung hindi mo ibinabahagi ang formula noon, gagawin ko patayin ka ng libu-libong beses. Hindi siya lumuhad kina Daryl at tawagan siya bilang kanyang Panginoon, maaari lamang niyang piliin na kunin ang panganib at dalhin siya kay Diana. Si Tina ay ayaw manirahan kahit papaano, ngunit wala siyang pagpipilian. Sapagkat naibigay na ng utos ng kanyang Panginoon. Kailangang mamatay si Daryl bago sumikat ang araw, ginawa niya ay walang masyadong oras upang sayangin kasama siya. Nagningning ang mukha ni Daryl na may ngitin nang marinig niya iyon. Isa. Kabanata 2738, edited by iHater. Si Tina ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdadala kay Daryl sa underground na bilangguan sa dilim. Gabi na ang oras, at pamilyar si Tina sa mga paligid ng ilalim ng lupa. Madali nilang naiwasan ang mga alagad na nagpapatrolya. Sa sandaling iyon, sa bilangguan sa ilalim ng lupa, naupo roon si Diana, ang kanyang napakarilag na mukha na puno ng pag-aalala ng naging sekta. Nang master si Alan, ang unang ginawa niya ay agawin ako. Si Daryl ay nagpapahinga pa rin sa silid. At wala akong alam tungkol sa kanyang kalagayan. Creak. Ang pinto ng bilangguan ay itinulak ng buksan sa puntong iyon, at isang manipis na katawan ang lumakad sa selula. Siya ay may magagandang tampok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panlilibak. Si Tina yon. Ano? Nanginginig ang katawan ni Diana nang makita niya si Tina. Agad siyang nakabantay. Si Tina. Ang pinakamamahal na alagad ni Alan, siya ay dapat na maging alerto kapag siya ay lumitaw. Isa. Sa ilalim ng lupa sa bilangguan. Sa sumunod na segundo, nakita niya si Daryl sa likuran ni Tina. Natigilan si Diana. Ano ang nangyayari? Daryl. Panipi. Nang makarating sila sa harap ni Diana, mukhang walang pasensya si Tina. Nakita mo na siya, sabihin ang huli mong salita. Hindi sana dinala ni Tina si Daryl sa bilangguan, pabayaan siyang makita si Diana, kung hindi. Dahil sa kanyang pagnanais na makuha ang diskarteng Blood Battle 8 Direction.
Ano? Nagbago ang magandang mukha ni Diana nang marinig iyon. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Daryl agad huling mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin sa mga huling salita? Kudlit. Pagkatapos, napagtanto ni Diana na nais ni Tina na patayin si Daryl, at dapat natanggap niya ang utos mula kay Alan. Nanginginig si Diana sa galit. Si Alan ay talagang malupit at puro kasamaan. Tama. Tumanggo si Daryl, at sa kabila ng katotohanang malapit na siyang mamatay, wala siyang pakialam. Panipi. Maaari kang umalis, mahinahon niyang sinabi. Ang mga mata ni Tina ay kumislap, at nakangisi nitong sinabi, Daryl, tigilan mo na ako. Sabihin ang anumang nais mo kay Diana, ngunit magmadali at huwag subukang maging nakakatawa. Mahirap sa akin na dalhin kita rito, huwag kang masyadong humihiling, si Daryl ay masyadong kasuklam-suklam, gusto niya akong umalis. Tina, parang hindi sigurado si Daryl kung gusto niyang tumawa o kung hindi man. Pagkatapos, sinabi niya, nais mo bang marinig ang aking mga lihim na salita sa aking Panginoon? Bukod dito, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay, bakit ka humihingi? Maingat na sinenyasan ni Daryl si Diana habang nagsasalita. Si Diana ay isang pantas na babae, kinilala niya ang pagnanasa ni Daryl na paalisin si Tina. Tumanggo siya at sinabi, si Daryl ay aking alagad, si Tina. Ito ang kanyang kapalaran na napunta siya sa iyong mga kamay. Dahil sa kanyang kalagayan ngayon, walang paraan upang siya makatakas. Kailangan niyang sabihin sa akin ang kanyang huling salita, kaya't mangyaring patawarin mo. Napakagatlabi si Tina nang marinig iyon, nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Sige. Maghihintay ako sa labas. Si Daryl ay malubhang nasugatan, walang paraan para tumakas. Siya, kudlit. Tumanggo si Tina bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, nakarinig sila ng isang tunog mula sa labas. Santo Master. Narinig ang boses ng isang alagad, kasunod ang tunog ng mga yabag sa labas ng silid. Ano? Nandito si Alan. Sina Daryl, Tina, at Diana ay natigilan lahat. Mukha silang kinilabutan. Nais ni Daryl na umiyak, ngunit walang luha. Nais niyang makilala si Diana upang talakayin ang kanilang plano. Gayunpaman, dumating na si Alan bago niya mahabol si Tina. Malinaw na naririnig ni Daryl ang mga yabag sa labas na papalapit, papasok na sana ang lalaki sa kulungan. Kabanata 2739. Labis na nag-alala si Tina. *T, sinabi sa akin ni Master na patayin si Daryl, ngunit dinala ko siya sa ilalim ng lupa upang makilala si Diana dahil nais kong makuha ang discarding blood. Battle 8 Direction. Kung nakita iyon ni Master, parurusahan niya ako at pagagalitan. Daryl. Si Tina ay nag-alala sa ilalim ng pressure na sinabi niya, bilasan mo, magtago ka sa ilalim ng straw mat, bilasan mo. Ang sel ng bilangguan ay walang mga kama, lamang ng ilang mga banig na dayami. Gayunpaman, dahil sa madilim na pag-iilaw, hindi mapapansin ni Master si Daryl basta magtago siya ng maayos. Sige. Nang marinig iyon ni Diana, tumanggo siya at sinabi, tama, magtago ka muna. Kinamumuhian ni Alan si Daryl hanggang sa kanyang kaibuturan. Kung nakita niya si Daryl doon, tiyak na siya mismo ang kikilos. Si Daryl ay nasugatan ng malubha, paano niya may pagtanggol ang sarili laban kay Alan? Buntong hininga. Si Daryl naman ay hindi gumalaw at sa halip ay huminga ng isang walang hininga. Hindi malinaw kung nakangiti siya nang sinabi niya kay Tina, ang iyong Panginoon ay wala. Bakit ka nagpapanik? Gumawa ng mukha si Daryl na para bang wala siyang pakialam kung mamamatay siya. Dahil mamamatay na ako, hindi mahalaga kung magtago ako o hindi. Pagkasabi niya nun, mukha namang napakakulit ang mukha ni Daryl. Tumawa siya sa loob. Si Tina ay nagpapanik. Dapat siyang mag-alala na makita ako ni Alan.
at malaman ang tungkol sa kanyang plano upang makakuha, pagkatapos kailangan kong samantalahin ang pagkakataong magpaloko sa kanya. Yan. Si Diana ay walang imak nang makita niya iyon, at hindi niya alam kung gagawin niya ito ay. Parang tumawa o umiyak, si Daryl ay iniisip pa rin alam ang lahat ng mga iyong saloobin. Kahit ngayon, nagbago ang ekspresyon ni Tina, siya ay nagalit at nag-aalala. Daryl, gusto mo ba talagang mamatay? Kapag nakikita ka ni Master, siguradong mamamatay ka. Si Tina ay nagpapanik at sa gilid ng paiyak habang nagsasalita, ang kanyang atensyon ay nakuha ng mga paggalaw sa labas. Mabuti kong mapag-alitan at parusahan ni Master ako sa paglaon. Ngunit hindi ako makakakuha ng formula ng Blood Battle 8 direksyon. Natawa ulit si Daryl sa loob. Ngumiti si Daryl at mabilis na sinabi, Tina, alam ko kung ano ang iniisip mo. Kapag nakita ako ng iyong Panginoon, walang alinlangan na papatayin niya ako. At hindi ka makakakuha ng Blood Battle 8 direksyon noon, tama. Iyon ang dahilan kong. Bakit? Ginasto kong magtago ng masama. Tumawa siya. Kailangan mong magmakaawa sa akin kung nais mong magtago ako. Kahit na hindi malakas ang kanyang boses, hindi maiiwasang handimade din ano. Nagbago ang ekspresyon ni Tina, at tila nasusunog ang kanyang mga mata. Gusto mong pakiusapan kita? Tanong nito habang kinokontrol ang galit. Napakunot ang kilay ni Tina sa sinabi niya. Lumihis ka, Daryl. Nais mo akong linlanggan sa bawat pagkakataong makuha mo. Hayaan mo. Tingnan kung paano kita pinahirapan pagkatapos umalis ni Master. Walang sinayang na oras si Daryl nang makita ito. Sumang-ayon kaagad si Tina. Simple lang ito, nakangiting sabi nito. Humingi ka sa akin ng tawad at tawagin mo akong ama. Tina ay biglang nalungkot, hindi ko kaya ang pinapagawa niya. Sa akin natawagin siyang ama. Ano? Nanginginig ang katawan ni Tina nang marinig iyon. Tinuro niya si Daryl at sinabi. Daryl, humihingi ka ng kamatayan. Sumugod ang panloob na enerhiya ni Tina habang nagsasalita siya, at hindi niya maitago ang pagpatay sa aura niya. Si Daryl ay naging mas agresibo habang pinapilit niya ang kontrol sa sarili, kasuklam-suklam iyon. Si Daryl ay walang pakialam. Sinabi niya, mabuti iyon sa akin. Mamatay pa rin ako maging. Ito ay nasa iyong kamay o sa iyong Panginoon. Panatilihin ang pangarap, sabi ni Tina na nakakunot ang ngipin. Gusto kong matanggal ang taong ito na masama, paano ko siya tatawaging tatay? Tumingin si Daryl sa bintana at nagkunwaring hindi napapansin. Nasa sa iyo kung nais mong tawagin iyon sa akin. Ang orasan ay umiikot, ang iyong Panginoon ay darating sa lalong madaling panahon. Kaya, kung makikita niya ako dito, natatakot akong hindi mo makuha ang discarding Blood Battle 8 direksyon. Ang B***starred na yan. Napakagatlabi si Tina nang marinig iyon, nanginginig ang katawan niya habang galit na galit. Huminga siya ng malalim upang mapigilan ang galit niya at tumingin kay Daryl. Father, nakikiusap ako sayo. Ayaw man lang ni Tina na tawagan si Daryl bilang kanyang ama. Gayunpaman, wala akong pagpipilian. Nais ko ang pamamaraan ng Blood Battle 8 direction, at naabot ko na ang yugtong ito. Kung susuko ako ngayon, magsisisi ako para sa buong buhay ko. Mayroon na akong Heavenly Halberd. Kabanata 2740. Oo, aking mabuting anak. Tumanggaw si Daryl sa kasiyahan nang sa wakas ay batiin siya. Panipi. Tulad ng isang masunurin na batang babae, makikinig sa iyo ang ama at magtatago. Binaluktot ni Daryl ang baywang at nagtago sa ilalim ng straw mat habang nagsasalita siya. Ang magandang mukha ni Tina ay nanlamig habang nagtatago sa tabi ni Daryl sa oras na iyon. Tama si Tina, ayaw niyang makita siya ni Alan. Ipinadala siya ni Alan upang patayin si Daryl, kaya't hindi siya maaaring makita sa ilalim ng lupa na kulungan sa sandaling iyon. Daryl. Sa sandaling siya ay napunta sa ilalim ng straw mat, pinigilan ni Tina ang kanyang tinig at
Malamig na sinabi. Mag-asal tao ka at huwag gumawa ng kahit anong kalokohan. Hindi siya pinansin ni Daryl, sinusunod niya ang sitwasyon mula sa mga puwang sa pagitan ng mga stromat. Whoosh! Si Alan ay dahan-daang pumasok, sinamahan ng kanyang dalawang disipulo, sa eksaktong oras na iyon. Wow! Ang tingin ni Alan ay nakapako kay Diana, at isang masamang ngisi ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Altar Master Olsen, hindi maganda ang pakiramdam ng underground. Nabilangguan na ito, tama ba? Natatawang tanong ni Alan. Walang emosyon ang mukha ni Diana, at malamig lang siyang tumango. Pwede na kayong lahat umalis. Sumenya si Alan sa mga alagad sa likuran niya gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay matatag at walang pagkakamali. Walang makakapasok nang wala ang aking utos, kahit na ano ang marinig mo sa paglaon. Opo, Saint Master. Ang dalawang alagad ay lubos na sumagot at pagkatapos ay lumabas ng silid. Buntong hininga. Dahan-daang lumakad si Alan matapos na umalis ang kanyang mga alagad, sukat niya kay Diana. Ngumiti siya at sinabi, Diana, tayo ay mga miyembro mula sa iisang sekta. Kahit na hindi mo maiwasang mapanagot sa pagdukot kay Daryl kay Lady Chang'er, mabibigyan kita ng isang pagkakataon na may isang kondisyon. Magsalita ka. Malamig na sinabi ni Diana, siya ay nasa kanyang bantay, si Alan ay dumating kaya huli na ng gabi upang makipag-usap sa akin tungkol doon, dapat mayroon siyang isang nakatagong agenda. Kudlit. Tumawa si Alan. Ito ay simple, maaari kang maging babae ko sa hinaharap, sabi ni Alan habang nakatitig kay Diana. Ano? Nanginginig ang katawan ni Diana, galit na galit siya at dahil pinahiya. Mangarap ka, alam. Kung wala sa kabutihan si Alan, hindi ko lang inasahan na magiging mas kasuklam-suklam siya kaysa sa maisip ko. Si Daryl, na nagtatago sa dilim, ay nagalit din. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao. Sa kadiliman, ang Alan na ito ay talagang isang kasuklam-suklam na tao. Si Tina, na nagtatago sa tabi niya, ay namula at nakadama ng labis na pagka-awkward. May mga iniisip si Master tungkol kay Diana. Diana. Hindi nagalit si Alan nang makita ang reaksyon ni Diana. Sa halip, mas naging interesado siya. Binigyan kita ng pagkakataon, huwag mo itong sayangin. Mawala ka. Galit at gulat na gulat si Diana nang makita si Alan na nakatitig sa kanya na may masamang ngisi sa mukha. Hindi niya mapigil ang sumigaw. Gayunpaman, nang siya ay madakip sa pangunahing bulwagan, inubos niya ang isang malaking bahagi ng kanyang panloob na enerhiya. Bilang isang resulta, ang kanyang galit na sigaw ay hindi sa anumang pagbabanta. Umalis. Lumapit si Alan at ngumiti habang papalapit sa kanya. Bulag ka pa rin ba sa sitwasyon? Diana, ako ang Saint Master ngayon, paano ka? Isang bilanggo ka lang. Nasa kamay ko ang kapalaran mo at ng buong Celestial Wood Altar. Nais mong mawala ako. Dumidilim ang ngiti ni Alan habang nagsasalita. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Isang karangalan para sa iyo ang maging babae ko. Tumawa ang lalaki. Nanginginig ang katawan ni Diana sa galit. Nang marinig iyon, Alan, kakasuklam-suklam na B*****. Mas malala ka kaysa sa isang hayop. Hindi ka magtatapos ng maayos. Ako ang Altar Master ng Celestial Wood Altar, paano ako pinapahiya ni Alan sa ganoong paraan? Kudlit. Sinasaksihan din ito ngayon ni Daryl at Tina, gaano ito nakakahiya. Itigil ang pagpapanggap na maging banal, huwag pag-aksayahan ang isang kamangha-manghang pagkakataon. Hindi na ito natagalan pa ni Alan at tumawa ng tumawa. Habang pinapasok niya si Diana. Ang pangalawang segundo, tumalon siya sa kanya. Ikaw. Nagulat si Diana at nagalit, tuluyan siyang umatras, ngunit hinawakan pa rin ni Alan ang kanyang mga kamay nang iniiwasan siya ni Diana, may nahulog mula sa kanyang katawan, ito ay ilang mga table tas at anteng-anteng. Sinusubukang magtago,
Mahigpit na hinawakan ni Alan ang mga kamay ni Diana at may masamang ngiti sa labi. Sa palagay mo kaya mo makatakas sa akin ngayong gabi. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.